Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday at ang ating pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan pong The Ministry of Chastisement or the Ministry of Discipline, ayon po sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. Alam nyo mga kapatid, if there is one ministry na ayaw po natin, ay ang Ministry of Discipline. Gusto po natin ang lahat ng ministeryo, yung tayo'y paglilingkuran o yung tayo'y maglilingkod, gusto po natin na tayo namimili. Kasi naturuan naman po tayo na we need to work in the ministry fitted to the calling or fitted doon sa disenyo ng Diyos para sa atin. Yun nga pong ministry na paglalagyan sa iyo ng Diyos, tugma din sa iyong mga tinatawag na personality. No po? Ayon din sa iyong experience. Ayon din doon sa level ng iyong spirituality. So dadalhin tayo ng Diyos on a certain ministry para tayo maging kagamit-gamit ayon sa disenyo niya sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, bago tayo humantong doon sa tayo ay magmi-minister at maging ministro sa gawain ng Panginoon, may mga ginagawa muna siyang pagmi-ministeryo sa atin. Lagi po nating sinasabi yan dito na hindi ka naman makapagbibigay ng something na hindi mo tinanggap. So ibig sabihin, if you want to render a ministry to other people, kailangan ka munang mapagministeryuhan. At ang Diyos ay may paraan ng kanyang pagmiministeryo. Amen po ba doon? Kung kayo po ay matagal ng mananampalataya, marami na pong ginawang pagmiministeryo ang Diyos sa buhay nyo. Amen po ba? So iba't iba yon at depende yon sa inyong mga personal na karanasan. Ang ginawa ng Diyos kay Pedro, hindi niya ginawa kay Juan, kay Pablo, at sa iba pang mga alagad. May kanya-kanyang dealing ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But there is one ministry that the Lord is doing in the life of every believer na inevitable, na hindi natin po pwedeng takasan. At ito yung ministeryo ng pagdidisiplina. O sa ibang termino, ang ministeryo ng parusa. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na maging ang parusa ng Diyos ay isang paraan niya ng pagmiministeryo? At aminin man natin o hindi, nung tayo'y mga bata pa, kung ikay nakaranas ng parusa ng iyong mga magulang, at may natutunan ka doon at nakita mo na sa pamamagitan nun ay tumuwid ang iyong landas ng lakad at ikaw ay naging ikaw sa ngayon because of that, hindi ho ba lagi nating pinasasalamatan? Salamat sa ministeryo ng parusa. So mga kapatid, this morning, we are going to discuss the ministry of chastisement or the ministry of discipline. And I would like to reiterate that this ministry is stated and rightly, clearly teaches in the scripture. The Bible very clearly teaches that God is going to discipline His children. At bakit? God being the Father has a right to do it, no? Katulad ng mabuting ama na pinaparusahan, pinapalo, hinahagupit at dinidisiplina ang kanyang anak. Para sa iba, ito ay medyo kakaibang turo at ayaw nilang i-discuss, especially yung mga magulang na hindi namamalo ng anak. Kasi iba-iba naman ang mga magulang eh. Hindi nila ginagawang mamalo ng anak because according to them, their way of disciplining their children is through words, through communication. Hindi po ako makikipagtalo sa inyo kung anong paraan ninyo ng pagdidisiplina. Pero dito po ay malinaw naman na sinasabi ng Bible, it is very clear in the scripture that God punishes. No, look at the word, chastise. That is punishment. At binigyan ko po ng dalawang title kasi iba yung punishment, iba yung discipline. And I would like to give reiteration that punishment is part of the discipline. So God has a right to do it as any father has a right to punish, to whip, and to spank the child
for discipline. Alam niyo po, sa lumang tipan pa, as far as back as the book of the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 5, ano po sabi niyan? Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. So sa ibang translation, mga kapatid, in the King James Version, ang ginamit doon chasten it. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. So, pag mababaw na po yung translation ng Bible, disiplina ang ginagamit Pero doon sa King James Version, ang ginagamit po parusa. Pinaparusahan ng Diyos ang itinuturing niyang anak. Sa 2 Samuel 7:14, I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him. Dito po, chasten it na yung ginamit dito, punishment. I will punish him with what? With words? No, with a rod. With a rod wielded by men. With floggings. Alam niyo po ba yung floggings? Yun po yung ginagawa ng mga pinaparusahan sa Saudi Arabia kapag ang tao ay nahuli sa isang immoral na bagay, pagnanakaw, pagpatay, kinukulong at binibigyan ng hagupit. Floggings ang tawag doon. With floggings inflicted by human hands. Kaya sabi ng Diyos dito, yung parusan niya, minsan dumadaan sa pamamagitan ng hagupit ng kamay ng tao. Sa King James ang sabi, the Lord says, I will be his father and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. And malinaw po dito mga kapatid, sinabi ng Diyos, I am going to be a father to you, and if you commit iniquity, I am going to chasten you just any father chastens the son that he receives, the son that he loves. So, it is very clear from this passage of the Old Testament that the Heavenly Father is going to chasten us, going to punish us. So now, not every time suffering is an indication of punishment. Lilinawin ko po mga kapatid, baka naman isipin nyo, naku, ako ngayon ay nasa mabigat na kalagayan ng buhay. Ako ngayon ay nasa down moment of my life. Siguro pinaparusahan ako ng Diyos. Maybe not. This is not an insinuation, or this is not a teaching about that every problems or trials of life is a punishment from God. Hindi naman po. Kasi may mga pagkakataon na pinapayagan ng Diyos ang bagay na yan hindi bilang parusa, kundi bilang sukatan, pagsukat at pagkilala natin sa ating mga sarili kung nasaan na ang antas ng ating pananampalataya. But there is such thing as punishment of a father. Huwag niyong kakalimutan yan mga kapatid. The Father, our Heavenly Father, is going to chasten us. Now, not every time suffering comes is an indication that you sinned. It is not always chastisement. And this is why, Christian, my dear brothers and sisters, it is important for you to always live right with God so that when adversity comes, or the difficulties, problems, or trials comes, you will be able to know whether or not this is simply God trying to test your faith, or it is God's punishing you for a wrongdoing. Kaya ikaw naman makakaalam nun Malalaman mo kung ang bagay na ito'y parusa, malalaman mo kung ito'y ipinadala bilang pagsubok sa iyong katatagan bilang mananampalataya, because a test of faith produces perseverance, and perseverance produces character. It is for your own benefit. Pero mga kapatid, kapag bunga ito ng pagkakasala, paluyo ng Diyos. And you know what happened to David? Yung sword, hindi humiwalay sa kanyang pamilya. Yung dugo, laging nasa kanyang sambahayan. And that is a chastisement of God.
a punishment of God. Na hiniling niya sa Diyos, patawarin siya, yung kanyang anak, huwag mamatay. Pero ano nangyari? Bilang parusa ng Diyos, walang makakabago nun. Hindi mababago yun because that is God's hand punishing His Son for His wrongdoing. Ganun kalupit mga kapatid ang pagsaway, ang paglabag, ang pagsuway. Kaya wag nating babaliwalain na ang Diyos naman ay mapagpatawad. Yes, na ang Diyos naman ay maibigin. Yes, pero ang Diyos na ito'y matuwid. At ang kanyang anak na nagkasala, tandaan ninyo, kanyang paparusahan. Kaya importanteng makita natin ang ministeryong ito. Bagamat ayaw natin ito. Bagamat we don't like this kind of a ministry in our lives. But this is one ministry that you cannot escape. And this is the ministry of chastisement. We are going to look at this ministry in the light of Hebrews chapter 12, 5 to 11. Let me read it with you. Hebrews 12. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of the spirits and live? They disciplined us for a little while, as they thought best. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga salita. Sa mga talatang aking binasa, it is very clearly and stated that there is such ministry as the ministry of chastisement. Ang ministeryo ng parusa. God not only has the right to chasten us, but has a reason. Naniniwala po ba kayo na ang disiplina ay may layunin? Naniniwala ho ba kayo na ang palo ay may tinutupad na purpose sa buhay natin? And I'm talking here of a good father. No, I'm not talking about yung mga abusive father. Yung mga father na maisipan lang mambubugbog without any reason. Meron pong mga ganon. Ang tawag po doon, mga siraulo. No po? Yung mga ama ng tahanan na napagdidiskitahan ang kanilang mga anak sa hindi naman pagkakamali, nagpa-power trip, o kaya naman ay addict, o kaya ay sabog sa pinagbabawal na gamot, o nakainom, lasing. Meron po mga ganon. At hindi po yon ang binabanggit na tatay dito, at hindi po yon ang parusang sinasabi rito. What we are discussing here is the way that a good father chasten his children. And that has a purpose. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay hindi lasing sa langit. Ang Diyos ay hindi abusive na daddy sa langit. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na wala lang magawa na gustong pitikin ang kanyang anak kung kailan niya maibigan. Hindi po ganon. Our God is a sovereign God. He knows everything. And that God has the right to chasten His children. And He has a reason for it. And God never does anything without a purpose. Everything in life has a purpose. Maging ang parusa. Look at verse 9 and 10. Ano po sabi ng Hebrews 12, 9 and 10? Moreover, we have all human fathers. So lahat naman tayo may magulang.
Ipinanganak tayo sa pamilya, may mga magulang tayo. Yung iba marahil, hindi nila nakita yung magulang nila. Pero in the same manner, kaya ka nabuhay ngayon, binigyan ka ng substitute parent. May nag-alaga sa'yo. At kung sino man yung kinagisnan mo na nag-alaga sa'yo, they are considered to be your parents. And God gave you to them for the purpose of you mabuhay. Nilagay ka doon. At ang sabi nga, sa mundong ito, may mga magulang tayo, dinidisiplina tayo, nirerespeto natin sila doon. Pero how much more should we submit to the Father in the Spirit or of the Spirit and live? The Father disciplined us for a little while as they thought best. But God, this is the comparison between an earthly father and a spiritual father. God as our Father. He says our earthly fathers chastened us for a few days. That means while we were living with them. Tandaan po ninyo, ang disiplina naman ng magulang hanggang sa panahon lang yan na tayo hindi pa nakapagpapasya ng mahusay sa ating mga sarili. Ako po may 3 anak Hindi na po ako namamalo ngayon. Baka gumante. Lalaki na hindi na po. Sasabihin ko po sa inyo na lampas na po ako doon sa panahon ng pagpalo. Lampas na po ako doon sa panahon ng pagpaparusa by flogging. Kasi, mga may edad na tong mga anak ko at naiintindihan na po nila ang pagkakamali. So, I will deal with their mistakes in a different way now. So, ganun din ang Diyos. Ang sabi dito ng sumulat ng Hebreo, our Heavenly Father chastens us for a few days, meaning for a while. Habang nandun tayo sa Kanya, while we were under their leadership, they chastened us. Pero darating tayo sa point of maturity na He will no longer chasten us. At yun ay sa piling niya pagdating ng araw sa langit, wala nang parusahan doon. Wala nang paluan doon, wala nang hazing doon. So there are basically 3 reasons the writer gives why God chastens a Christian. There are times in a Christian life when God is going to lay the rod to you. Now, chastening is not the everyday trial that you just fall into by circumstances. Now, this chastening is something that God lays on you. This is something God instigated. It is God who did this chastening. And this is something the Lord not only instigate, He inaugurates it. For a while, meaning it will be a thing that happened to your life for a moment. And He does it, He takes up the whip, He takes up the rod, and He chastens His children. Mahirap itong intindihin, pero mga kapatid, may 3 dahilan. Isa-isahin natin. 3 reasons of God's chastisement. 1. God chastens us in order to prove our sonship. 2. God chastens us in order to purge us from our sin. 3. God chastens us in order to promote our sanctification. Those are the 3 reasons. 3 dahilan bakit may parusa. 3 dahilan kung bakit may palo. At isa-isahin natin ito. Ano daw ang unang layunin? So, God chastens us to prove our sonship. So, bakit ito ibinibigay? What is the ministry of chastisement? Bakit ba ang dahilan? Para patunayan na ikay anak. Tama? Kasi hindi mo pwedeng paluin na hindi mo anak. Over and over again, in this passage, sabi po dyan, now, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons, or not true daughters at all. Paulit-ulit, sinasabi ng talata, lalo dyan, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline. Nililinaw po yan. Anak lang ang pinapalo. Back in the New Testament, if a man had an illegitimate child, he never gave the child any love.
Hindi binibigyan ng pag-ibig yung illegitimate. Yan po yung batas sa Old and New Testament. He never gave that child any nurture. He never gave that child any care. Kaya mapapansin nyo, ganun lang din ang ginawa nitong si Abraham. Ganun kadali niyang itinapon si Ismael. Kasi hindi niya legitimate yun No? Or rather, si Sarah, hindi niya legitimate yun. Kaya ganun na lang din niya pinatapon yun, si Hagar. Bagamat to Abraham, that is a legitimate son. Pero para kay Sarah, hindi niya yan tunay na anak. Kaya hindi yan dapat tumanggap ng pag-aruga sa bahay ko dahil ako ang legal wife. Nakuha niyo po? Kaya kawawa si Ismael. Because doon siya pinanak sa tahanan na hindi legal. He felt or the father felt no responsibility, or the mother felt no responsibility to the child. They will completely ignore the child and they will neglected it. Yan ang sinasabi ng Proverbs 13:24. If a man spares the rod and doesn't chasten and discipline his children, the Bible says he hates the boy. He hates the child. Yan po yung mababasa natin. And sometimes I heard, pinagmamalaki ng mga magulang na hindi ako namamalo. Hindi ako namamalo sa aking mga anak. Well, kung yun po yung pananaw nyo, I will not contest on that. But the Word of God says you don't love them. Kung ang anak mo gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kalokohan, tapos hinahayaan mo lang, kinakausap ko naman Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, hindi ubra yung kausapin lang Kaya nga hindi mo masaway, walang tigil ng takbo, walang tigil ng kakulitan, kurutin mo man lang ng kapraso, makaramdam man lang siya ng sakit para makita niya na what she or he is doing is not right. That is God's way of discipline. Minsan, ang akala natin, disiplina salita lang May mga salitang hindi naiintindihan ng bata, pero pag naramdaman niya ang sakit ng dahil sa mali niyang ginawa, naaalala niya, nagugunita niya yung pain. Na yung pain na yun is brought by a wrongdoing, brought by sin. And God says, you're my son, and if you be without chastisement, then you are not my son. Pwede po akong lumakad sa labas ng bahay ko, makakita ako ng dalawang bata sa corner na nagmumurahan. At sa dalawang batang nagmumurahan, isa ay ang aking anak at ang isa ay ang anak ng aking kapitbahay. Anong gagawin ko? Tatawagin ko yung aking anak, paparusahan ko siya sa kanyang pagmumura, pero hindi ko yun pwedeng gawin sa anak ng aking kapitbahay. Hindi ako nasisiraan ng bait para kunin yung anak ng aking kapitbahay, paluin ko yun dahil hindi ko naman yun anak. He's not mine. I may go out in the backyard and there are two children telling lies. Nagsisinungaling. Both of them are telling lies. One of them is my son and the other is the neighbor's child. Kukunin ko yung anak ko, paparusahan ko, pwede kong paluin sa kanyang pagsisinungaling, pero hindi pwede yung kapitbahay ko. And the explanation why some people can live a godless life and careless life and never have any kind of chastising, never have any kind of adversity, everything runs right for them, the explanation is that God never chastens anybody but His own children. Minsan nasasabi nga natin Pastor, bakit naman ganun? Yung mga politicians sa Pilipinas, puro corrupt. Yung mga simula sa presidente, sabi ngayon, addict, nag-heroin. Yung vice president, corrupt din. Yung mga senator, corrupt din. Yung congressman, hanggang sa kaliit-liitang barangay tanod, corrupt. Bakit sila hindi pinaparusahan ng Diyos? Ang sagot ko lang dyan mga kapatid, ang pinaparusahan ng Diyos ay ang kanyang anak. They may get out of it here on this world. Pero ang anak ng Diyos, hindi makakatakas sa parusa ng kanyang anak, ng kanyang ama. Tandaan po ninyo mga kapatid, chastisement or chastening is a proof of our sonship.
And that ought to be a warning because, dear Christian, you are not going to be able to persistently rebel against the known will of God in your life without suffering the chastening rod of God. Alam po yan ng mga anak ko. Huwag na ninyong subukan. Nung sila'y maliliit pa, pag sinabi ng tatay na iyan ay hindi tama, huwag na ninyong subukan, makakatikim kayo. At masasakit. Siya yan, kinukwento pa rin ngayon yung mga sakit ng palo. At minsan, inihingi ko rin ng tawad yon sa aking anak, baka sumobra yung palo. Pero alam nyo, during the time na kinakausap ko ang mga anak ko tungkol sa mga bagay na yon, pinasasalamatan nila ang mga bagay na yon. Dahil maaari, kung wala yon, hindi sila ganyan ngayon. And many people in our lives can attest. Salamat naman sa Diyos at sa biyaya ng Diyos. Ang mga anak ko naman, wala pong lumaki na mahilig sa alak. Dahil noon pa man, pag tumikim ka niyan, papaluin kita. Wala pong sumubok ng nanigarilyo. Dahil noon pa man, pag tumikim ka niyan, tatamaan ka sa akin. Hindi ko po alam yung iba ng mga bagay. Pero pag nalaman ko, pinatitikin ko po sila. At alam po nila yon. Mga minamahal ng mga kapatid, ang parusa ay patunay na ikay anak. At ginagawa yon ng isang ama para itama at ituwid ang kanyang mga anak. Proof and chastisement that you are a son or a daughter of God. Some of you right now have felt that chastisement. Some of you are going to feel it. And if you are a child of God, you're going to be scourged. You're going to be chastened. And when you willfully, knowingly, deliberately persist in your rebellion, mga kapatid, you cannot escape. Because you are a son or a daughter of God, it is a proof of our sonship, makakatikim ka ng palo ng Diyos. Amen? So, yun ang una. It proves our sonship. Pangalawa, God chastens us in order to purge us from our sin. Pinaparusahan tayo para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Verse 10 to 11. They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good. For our good. Why? In order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at that time, but painful. But later on, it produces a harvest of righteousness and peace. It produces something. At ano yun? Nililinis tayo. Ginagawa tayong matuwid ng mga parusang ito. Why does God chasten us? To purge us. From what? From our unrighteousness. To purge from our sin. One example of that is no other than but Jonah. Kilala niyo si Jonah. Gaano katigas ang ulo niyan. Sabi ng Diyos, pumunta sa Ninive. Saan pumunta? Sa Tarsis. So Jonah is a great illustration. If God had not laid the rod of chastisement against Jonah, Jonah would have never repented. Saan ba nagsisi si Jonah? Sa tiyan ng isda. 3 days. No? Ganong katigas ang loob ni Jonah. Talagang contrast sa gusto ng Diyos. At alam niya na yung nangyayaring bagyo sa kapaligiran niya ay parusa ng Diyos. At yung mga tripulante, alam nila, hindi naman to pangkaraniwang storm eh. Dapat walang storm ngayon eh. Bakit kaya ngayon may storm? At yun, no, napatunayan nila na merong isang tao doon sa kanilang barko o bangka na pasaway sa Diyos. At sila ang dahilan, siya ang dahilan kung bakit may bagyo. So what they did, tinapon nila si Jonah sa dagat. Ikaw ang parusa eh. Nadadamay kami sa parusa sa iyo at ito ang realidad.
Sa pagtakas natin sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo napaparusahan na dadamay pa sa parusa ang ating mga mahal sa buhay. Amen, mga kapatid. So, Jonah is a great illustration. Jonah would never have repented kung hindi dahil sa mga bagay na ito. He would never have become obedient. He would never have preached to Nineveh. Nineveh would never have repented, and the whole city would have been lost forever. And God had to chasten Jonah in order to purge out the sin of rebellion. Amen po ba, mga kapatid? Now, ikaw ba'y katulad niyang si Jonah? Takas ng takas sa gusto ng Diyos? Suway ng suway sa gusto ng Diyos? You want to do things your way? You want to do things the way you wanted it to be? Hanggang sa huling sandali, mga kapatid Sa puso ni Jonah, sige, susunod ako sa'yo. Pero alam ko naman ang gagawin mo Parurusahan mo rin naman ang mga taong to kasi wala namang mananampalataya sa'yo sa bayang ito. Kilala ko na ang mga tao rito. Pero papupuntahin ka ba ng Diyos doon kung walang plano ang Diyos? So ang hindi alam ni Jonah, pag nangaral na siya sa Nineveh, ang mga tao doon magsisisi at sila'y mananampalataya sa Diyos. Ano nangyari? Nung nanampalataya yung mga tao sa Diyos, hindi na ngayon pinarusahan ng Diyos ang Nineveh, nagalit si Jonah sa Diyos. Ba't hindi mo sila paparusahan? Akala ko ba papatayin mo yung mga yan? Ang kailangan ko lang gawin, mangaral. At sa pangaral ko, di naman sila mananampalataya. Ang problema nga, eto nanampalataya sila sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pumili sa mga taong yon, kailangan mo lang ng tagapagpahayag dahil sila'y pinili na ng Diyos sa kaligtasan. But in order for them, to get to know that they are already been chosen by God, a preaching of the word is necessary. For them to get to know that they have sinned against God. Amen, mga kapatid. So, hindi na po natin tatalakayin yung theology doon. So, is there some sin in your life right now that you continuously hanging on to? That you cling to? That you love and practice and participate in against all the warnings of God? Against all the gentle reproofs of the Word of God? Then what you're doing, you are forcing God to pick a rod and lay it to you in order to purge you of your sins. Just wait for the punishment, my dear brothers and sisters. It is inevitable. Pangatlo, anong purpose ng chastisement? God chastens us in order to promote our sanctification. Verse 10. They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good. Anong purpose? In order that we may share in His holiness. Sanctification ang purpose ng parusa, ng disiplina. Sanctification ang purpose ng palo, para mamuhay yan ng may kabanalan. Para tayo makapamuhay ng may pagsunod. At ito'y mababasa rin natin kung itutuloy natin sa verse 14. Ang sabi po ron, make every effort to live in peace with everyone and be holy. Why? Because without holiness, no one will see the Lord. Holiness is a product of being saved. Holiness is a product of being a child of God. Dahil tinawag na tayo bago pa likhain ang sanlibutan on the purpose of being holy. That we should be holy. Ang akala ko ba tinawag tayo ng Diyos para pumunta sa langit? Pero ang sabi po dyan, for He chose us in Him before the creation of the world. Not just to be in heaven. That is not the main purpose. The main purpose of our creation and choosing before the foundation of the world is to be holy. To be blameless in His sight. That is God's purpose. Again, ulitin ko, akala ko ba, pastor,
God predestined us to go to heaven? No! That is not the purpose of your predestination. That is not the purpose of your election. Salvation may not be the main goal of election. The main goal of election is for you to be holy like Him. We should be holy because our God is holy. To be like Jesus, to be a sharer in His holiness, and God is going to see it that you are, whether you want it or not, you will be holy. Amen. At paano mangyayari yun kung ayaw natin? Patitikinin ka ng palo. Dahil hindi naman natin talaga, hindi built-in sa atin ang maging banal. Sabi ni Pablo, ang mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa, pero yung ayaw ko siya kung nagagawa, o di palo. Ganun lang naman yun eh. I don't think we've ever realized this. But when we come to Christ, tandaan po ninyo, you are locked in. In other words, if you have ever been saved, you are going to go to heaven whether you want it or not. Because you're saved. Amen? And if you have been saved, you're going to be holy whether you want it or not. Pwede nyo sabihin, hindi, titigasan ko leeg ko. Anak ako ng Diyos pero hindi ako susunod. Di subukan mo. Ganun nangyari kay John eh. Nasusunod pa rin ang Diyos sa buhay ng kanyang anak. Hindi pwedeng itwart ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ang plano ng Diyos. Itutuwid ka lang ng Diyos katulad ng yantok. Na ang yantok ay isang uri ng baging na kayang hubugin para maging magandang furniture, isang sala set o kung ano man na pwede mong gamitin ng yantok. Pero idadaan ka sa mainit na proseso, no, ng pag-i-steam, ng pagdaan sa apoy hanggang sa maimolde ka ng Diyos sa gusto niya. Siya pa rin ang masusunod. I have been to a lot of those chastisement in my life also. Napakadami ko na rin pong dinaanan, mga kapatid, na palo ng Diyos sa pamamagitan ng aking diretsahang pagsuway sa gusto ng Diyos. Pero habang tumatanda tayo sa pananampalataya, habang nagmamature tayo bilang Kristiyano, nare-realize natin, it's not worth it na labanan ng labanan at kontrahin ang kalooban ng Diyos. Dahil whether we like it or not, susunod at susunod tayo sa kanyang kalooban. Amen, mga kapatid. You are His child and our Heavenly Father is not like the sweet, namby-pamby, scared, intimidated, weak parents we have so much today. Ngayon, ang mga magulang takot na takot. Pag nakapalo ka nga naman ng bata dito sa Canada, kinabukasan, papatawag ka na. O darating ang pulis, kukunin yung anak mo, dadalhin sa child care. Akala ng mga bata, nakakatawa po dito sa Canada eh. Akala ng mga bata, kapag naalis na sila sa puder ng kanilang magulang, malaya na sila sa parusa. Pero dito, mga kapatid, nakakaawa po yung mga pasaway na bata dito. Yung mga batang matitigas ang ulo, pinalo ng magulang, isinumbong sa teacher, ang gagawin ng teacher, tatawag sa child services o tatawag sa pulis. Ang gagawin ng pulis, wala namang pakialam yan. Hindi naman magulang yung mga pulis na yan. They're just doing their job. Kukunin yung bata. Yung magulang, pwedeng ikulong. Kung hindi ikulong, ay ano tawag doon? Didisiplinahin lang or kukunin yung bata. Yun ang unang-unang gagawin nila. Ihiwala yung bata sa kanilang mga magulang. Itong bata, ano ngayon? Nga. Saan siya ngayon dadalhin? Dadalhin siya sa child care services. Yung child services na yon, saan siya dadalhin? Ipapaalaga siya sa ibang magulang. Ngayon ang tanong, sino ang mas masarap mag-alaga? Yung tunay na magulang na may care pa dahil sa kanya kagaling? O itong binabayaran lang para mag-alaga sa'yo? At simula noon, di na nila makikita yung kanilang mga magulang. Yung iba naman,
Talaga naman kaya ganun na ginagawa ng gobyerno kasi abusive parents, drug addict na parents, mga masama talagang magulang, kukunin yung bata, ibibigay sa mga foster home. No offense meant, doon sa mga may foster kids, may foster children. Meron naman talaga mga foster home na minamahal yung kanilang mga foster children. And one of that is Tita Mildred Macapagal Paredes. Meron pong baby na binigay sa kanilang pangangalaga at hanggang ngayon meron po siyang 2 foster children. Si Kara at si Cadence. Na doon na po lumaki sa kanya. Ngayon, dalagitan na po. Binatilyo na po yung mga bata. Nasa kanya pa rin. At meron pong baby na binigay sa kanila after a couple of years, binawi. Devastated po si Tito Eme, no, at saka si Tita Mildred. Ganon kasakit ang damdamin nila sa pagkuha muli ng bata na minahal na nila. Yung po yun, dumarating yung panahon na gumagaling yung magulang, bumabait, nare-rehabilitate, inire-reconcile muli yun sa kanilang mga anak. Pero ito po, tandaan natin, pag tumanggi tayo sa disiplina ng ating mga magulang, ibibigay tayo sa ibang disiplina. At minsan, ito totoo, mas malupit pang disiplina. Nakuha niyo po mga kapatid? Ang Diyos hindi natatakot magparusa. And God is going to see to it that you become partaker of His holiness. That is the purpose. Hanggat hindi mo natututunang tumino, hanggat hindi mo natututunang maging righteous, maging banal sa Kanya, hindi Kanya titigilan. He wants to make you like Jesus because He knows that the only way, that only as you are holy, are you going to be happy. The true source of happiness is being righteous in the eyes of God. Because the most miserable person, listen to this, the most miserable person in the world are those outside of the care of a father. The most miserable person in the world are those that are not born again. Amen? So, makikita po natin, yun ang 3 purpose ng discipline, ng chastisement. Now, paano dinidisiplina? Nakita po natin yan, the ministry of chastisement. Now, let us look at the manner of chastisement. Mababasa po natin ito sa verses 5 and 6. Sabi po dyan, "And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as Father addresses His Son? It says, 'My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son.'" Dito po makikita natin, ang sabi, "Do not faint when thou art rebuked by Him." In verses 5 and 6, gumamit po rito ng 3 different words to describe the discipline of the Father. Yung 3 different word, He rebukes, ito po yung sa salita. Disiplina ng salita. "Anak, mali yan, wag mo nang uulitin, ha?" So yun po, may mga bata na kapag nasabihan ng ganun, di na umuulit. Pero may mga bata, wala naman tigil. Sinabi ko nang wag mong gawin yan, ginawa mo na naman. O review ka na naman. Hindi na uubra yung review. Nakuha niyo mga kapatid, hindi naman sinasabing hagupit agad. Hindi naman sinasabing palo agad. Sinasabi po dyan, paraan ng disiplina ng Diyos, rebuke muna. These words mean to reprove or to convict. Dito po, magaling si Dang. Magaling ang misis ko rito. Kaya lagi po yun sa kanyang mga anak, paalala. No? Ruben, ganito, bago umalis, Reb, ganito. No? Alam niyo, bagamat alam namin, mga kapatid, alam namin na yung aming mga anak, hindi naman umiinom eh. Ayaw nila ng alak. Pero minsan, mga kapatid, bunga ng kanilang mga peers, ng kanilang mga workmate, itong si Ruben. The very first time na lumabas to ng bansa na siya lang, because of his work,
Dumating yung time na hindi ko matandaan kung saan ba pumunta, sa New York or sa Amerika ho yata. Ang nanay niya, Reb, baka may inuman ha, iwas-iwas. Kaso, syempre, yung mundong ginagalawan po ni Reb ngayon ay mundo po talaga ng marketing. At most of the time, yung kanilang company, part siya ng marketing, sila yung nag-host. Laging mga party yun, lagi sa club, laging mga ganun. No po? At there was a time na sabi niya, minamonitor namin every now and then, kung nasa na siya, doon daw siya sa club, videohan niya, ganyan, papakita sa amin. Sabi, nanay, nakaka-4 na Coke, Coke, Diet Coke na ako. O tapos, 4 na iced tea. Pagkatapos, there was a time na sinabi niya, tumikim siya ng isang shot. Ayun, hilo. Alam niyo po ba yung isang tikim na yun na hindi naman inilihim sa amin? Pagdating dito sa bahay, katakot-takot na sermon yung sa nanay niya. Pinalo ko ba? Hindi. Tanda na nun, papaluin ko pa. Pero we use the word rebukes. We use the word reprove. Kasi hindi naman namin mababantayan na yan eh. Ikaw ba mababantayan mo 24/7 anak mo? Hindi. Pero importante na yung salita ng pagpapaalala, ang salita ng rebuke, reprove, ay nasa isipan nila para kung sakaling gagawin, naku, makakatikim na naman ako ng sermon sa nanay ko. Si Dang, napaka-OC po nun. Pag ang anak nasa malayo, o Reb, nakaimpake ka na ba? Ganito, ganyan, ganyan, lahat, nakaayos na ba? Sabi nung isa, sabi nung anak, Nay, kaya ko na to. Wag naman, paulit-ulit naman kayo eh. Nitong huling biyahe niya, sa hotel sa Manila, naiwanan yung kanyang relo. Medyo mahal yung relo na yon. Naiwanan sa hotel. Ano sabi nung ina? Kulit mo eh. Kung nakinig ka sa akin, hindi mo maiiwanan yung relo. Nakuha niyo po mga kapatid, 3 word ang ginamit dito. Rebukes, disciplines, and chasten. Rebuke for conviction. Wala pang palo yan. Then he moves on. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Chastening, now we get our word education from that word chasten. It means to correct. And that's a little bit more severe than the word rebuke. Sometimes the word of rebuke is not enough. Sometimes yung salita hindi sapat. There has to be some discipline and some measures must have been taken. Some penalties have to be erected. Kaya kung hindi na uubra, mga kapatid, take note, kung hindi uubra sa salita, dito na papasok yung patatayuin mo sa corner. Dito na yung babawian mo ng cellphone. Ito na yung tatanggalan mo ng internet. Ito na yung grounded siya for 2 days. Discipline ang tawag doon. Parusa na rin yon. Kaya hindi naman, pag sinabing parusa, hagupit agad eh. Mali kayo. At ini-apply po ang 3 bagay na yan. At ang huli dyan, yun na yung may paluan. At sa ibang translation, he uses the word scourge. From whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth. Palo na yon. Tandaan po ninyo mga kapatid, many times God rebukes us with just our thoughts, our emotions. Nire-rebuke tayo ng Diyos bilang conviction sa atin, anak, mali ang ginawa mo eh. Hindi ba? Ang hirap takasan ng guilt. Ang hirap takasan ng conviction ng Holy Spirit. Alam mong meron kang ginawang mali. Alam mong nangalunya ka. Alam mong ikaw'y nagnakaw. Alam mong ikaw'y nagsinungaling. Alam mong ikaw'y nagslander ng tao. Alam mo yun. Na hindi mo dapat ginagawa kasi anak ka ng Diyos. Gaano katindi yung conviction na yun sa puso mo, kapatid? Ngayon, kung wala ka nun, isa lang ibig sabihin, hindi ka nire-rebuke, hindi ka anak. Kaya yung iba mga kapatid, huwag na kayong magtaka, wala nang kakilakilabot yan sa paggawa ng kasalanan.
Kung magnakaw man yung mga politikong yan, likas yun sa kanila. At hahayaan sila ng Diyos sa likas nilang katayuan. Dahil iyon sila. Kaya ang tanong, titino pa ba ang bansa? Hindi. Wag na kayong mag-ambisyon. Kahit sinong lagay mo dyan, corrupt. Kahit pastor. Eh yun nga si Pastor Benny Abante. Bishop pa yun eh. Baptist pa yun. Eh yung mga Baptist matindi sa moral ano yan eh, teaching. Eh ngayon, ano si Benny Abante? Pinangangalandakan yung kanyang lifestyle. Kaya ang akusasyon kay Pastor Benny Abante, dalawang bagay lang. It's either corrupt kang politician or corrupt kang bishop ng iyong simbahan. Gaano kasakit yun bilang pastor? Na yung mga nasa pulpito paglinggo, akala mo kung sino, ubutang tapang niya si Benny Abante sa kanyang pulpito. Ganon din katapang dun sa Congress. Ganon din katapang ang mukha na ipangalandakan yung kanyang milyon. Saan galing yan, Pastor Benny Abante? Di po galit. Nagpapaliwanag lang. Pero yung mga taong may kalyo na ang puso sa paggawa ng kasalanan, baka hindi tunay na anak. Many times God rebukes us with just our thoughts, our emotions. And then God has to resort to more severe means. Minsan physical. Dito papasok yung minsan karamdaman. And many times, yes, even death. But teka, pastor, kamatayan? Ibig sabihin, minsan, kamatayan. Opo. At maraming biblical reference dito, mga kapatid. Pwede nyo sabihin, pastor, do you really believe that God will take a Christian, remove a Christian from this world, take him to be with himself? Yes. There is no doubt in my mind about it. Kasi iyon ang natutunan ko sa Biblia at yun ang sinasabi ng Bible. Pwede kang patayin ng Diyos para mailigtas ang iyong kaluluwa. Pwedeng parusahan ang katawan para mailigtas ang soul. Saan ang verse niyan? O yan. 1 Corinthians 5:4-5. So when you assembled, and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present, sabi ni Paul, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Now, he's not talking about spiritual flesh here that was crucified on the cross 2,000 years ago. To be with the Lord is talking here about physical flesh, a man's life. Paul says that this person who is living in persistent immorality and will not get right and the church will not do anything about it, the power of the Lord Jesus Christ, we will turn that one to the devil for the destruction of the flesh, so that the spirit be saved in the day of the Lord. Di ka rin lang masaway. Sige, pabayaan mo na yan. Kaya minsan, hindi na nakakatikim ng tulong sa simbahan. Huwag po kayong magtaka, mga kapatid. Yung drug addict, hinayaan na, pinabayaan na. Yung drug addict, yung mapangalo niya, hinayaan na. Hindi na dinadalaw ng pastor, hindi na dinadalaw ng mga kapatiran. Hindi rin naman masaway. So bilang parusa, pagkatapos ng rebuke, pagkatapos ng paalala, pagkatapos ng mga disiplina, di ba? Pag ikaw isang simbahan, paano mo didisiplinahin yung isang taong nagkamali? Yung isang taong nagkasala? Yung isang taong nangalo niya? Una, kakausapin mo yan eh. I-rebuke mo. Katulad ni Nathan kay David, i-rebuke mo. Ngayon, pag nakinig, praise the Lord. Nagsisi ng kasalanan, tinigilan yung kasalanan, makakapagpatuloy pa rin yan sa gawain ng simbahan. Pagdalo sa simbahan, patitibayin yan sa simbahan, makakapag-communion pa rin yan. Bahagi pa rin yan ng community kasi nagsisi eh. Tama, mga kapatid? Do yung consequences ng kanyang ginawang kasalanan, mararanasan niya yon. Kaya nga, kailangan pa rin niya ng tulong ng simbahan habang dumadaan siya doon sa mga parusa
ng kanyang ginawa, tutulungan siya ng kapatiran dahil nagsisisi naman siya. Kaya nga yung issue ngayon ni Steven Lawson na talagang ang nangyari sa kanya ay kinancel siya, po. Mabigat pong ginawa ng simbahan yon. Opo, tama naman na wag na siyang bigyan ng preaching ministry. Tama naman na wag na siyang magturo. Pero dapat nandun pa rin siya sa circle ng kapatiran na siyang mag-aalaga sa kanya. Kung totoong magsisisi siya, babalik siya sa kanyang asawa, tatalikuran niya yung immoral na ginawa niya, at kung nakuha siya sa rebuke, mare-restore siya sa fellowship ng believers. Ngayon, kung hindi niya yung ginawa, anong susunod na hakbang pagkatapos ng rebuke? Disiplina. Part ng discipline, hindi siya patatanggapin ng communion. Bakit? Kasi ang communion, hatol yan sa sarili. Ano po? 1 Corinthians 10:8-10. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, ano sabi? 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Ang pinag-usapan po rito sa Korinto, yung ilang. Yung problema ng bansang Israel. Isang araw lang, 23,000 patay dahil sa kanilang kasalanan. At sa 1 Corinthians 11:28, ito po yung communion na binabanggit ko kanina. Bakit? Kasi kung ikay namumuhay sa kasalanan, linggo-linggo tanggap ka pa rin ng tanggap ng communion, hinahatulan mo lang ang iyong sarili. Dahil hindi ka naman karapat-dapat mag-partake ng communion kung ikaw ay hindi namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi diyan, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, dito pa lang yung hindi mananampalataya, hindi kabilang sa communion because they cannot discern the body of Christ. Only those who can discern the body of Christ, na yung tinapay na yon ay katawan ni Kristo, na yung katawan ni Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, na yung katawan ni Kristo naging katubusan ng kasalanan, na yung katawan ni Kristo na matay at ililibing, na yung katawan ni Kristo muling nabuhay sa mga patay, yun ang ebanghelyo, hindi yan alam ng hindi mananampalataya. Kaya kung hindi ka mananampalataya, tanggap ka ng communion, hinahatulan mo lang ang iyong sarili. Amen? At ito ang dahilan kung bakit marami ay mahina at ang iba nangamatay na. Kuha niyo ba? Now, for this cause, eating and drinking the Lord's table unworthily without spiritual examination, many are weak and sickly among you, and many asleep. Yung asleep dito, hindi naman natulog lang yan. Nangamatay na yan, mga kapatid. Katulad din ni Ananias at ni Sapphira. Alam nyo ang kwento sa Acts chapter 5. Kung saan nangako sila sa Diyos, sa Espiritu Santo, na ibibigay nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Sa harapan ng mga alagad, sila ay nagkamatay. And this is why he says, despise not thou the chastening of the Lord, and don't you treat it lightly. Amen? Nakita natin yung ministry of chastisement. Nakita rin po natin yung manner of chastisement, paano ang Diyos ay nagdisiplina. Sabi, rebuke, discipline, flogging, or scourging. Tatlo-tatlo. Now, let us go now to the message of chastisement. Ano mensahe nito? What's God trying to say to me? 1. It's a word of comfort. Verse 6. Because the Lord disciplines the one He loves. He disciplines you because of love.
And He chastens everyone He accepts as His son. Dalawang salita. Ang disiplina dahil sa pag-ibig, ang parusa bilang patunay na ikaw ay anak. And this is a word of comfort. Ito ang mensahe sa iyo, kapatid. Yung scalpel ay ginagamit panghiwa para tanggalin ang mga bagay na sakit sa katawan. Kung ikaw ay may problema sa puso, kailangan mong sugatan, kailangan biyakin, kailangan gamutin ang may sakit sa kaloob-looban. Pero dadaan ka sa scalpel. Masakit yun. Kung may bukol, kailangang hiwain, tanggalin ang bukol, masakit yun. The scalpel that cuts into us is held by our Heavenly Father, who loves us. And no chastening for the present seems to be joyous, and we misunderstand. And just as a child misunderstands his father's correction, and sometimes or most of the time thinks that the father is correcting him because the father doesn't love him, or because he just enjoys seeing him being mistreated. Mga kapatid, kung meron mang ganong mga magulang, iba ang ating Diyos. He would not have grown up to understand and to know how to behave himself in society if the child has not been disciplined. Hindi matututunan ng bata paano mag-behave. Makinig po kayo may mga magulang na hindi nyo masaway yung inyong mga anak. No? Okay lang naman yung mga bata nasa loob ng church. Pero pwede nyo disiplinahin yan para umasal na sila'y nasa loob ng church. Nakuha nyo po mga kapatid. Dapat naiintindihan ng mga bata kung nasan silang lugar, kung sila ba'y nasa playground, sila ba'y nasa paaralan, sila ba'y nasa eskwelahan, sila ba'y nasa bahay, iba't ibang lugar may behavior dapat tayong tinuturo sa ating mga anak. Hindi. Yung mga magulang, kung anong asal nila sa anak, asal sa lahat. Yung mga anak ko, mga lalaki yan. Pasensya na kayo, wala naman akong pwedeng gawing example, kundi yung mga anak ko. Hindi ko naman pwedeng gawing example yung anak nyo. Yung mga anak ko, hindi po yan instant natutunan ang behavior sa simbahan. Lalo na nga kami, na sa simbahan din kami nakatira. Lumaki ang mga anak namin sa simbahan. Pero makapagpapatotoo yung mga simbahang na distinuhan namin na kung paano mag-behave yung aming mga anak sa loob at labas ng simbahan, pareho. Alam ng mga anak ko kung saan uupo, tabi-tabi yan, tatlo sa tabi ng kanilang ina. Walang patakbo-takbo dyan. Hindi papahintulutan ng nanay nila na oras ng pananambahan wala sila sa tabi. Pag nalingat, alam na ng ina kung nasan yun. Naglolo ko yun. Kaya ikaw nanay, sa araw ng simba, itabi mo anak mo sa'yo, ikaw ang siyang may responsibilidad sa disiplina niyan. Pag hindi niya yan natutunan, hindi niya yan gagawin kahit kailan. Wala naman akong pwedeng gawin sa mga batang nagtatakbuhan. Masasaway ko ba yun na, oy, umupo ka, oras ng simba? Hindi ko magagawa yan. Ano gusto nyo? Bitbitin ng aser yan at ilipat ng aser. Mas masakit para sa inyo yon. Pero kayo bilang magulang, responsibilidad nyo yun. Amen? Kaya mga kapatid, awa ng Diyos, minahal ng aking mga anak ang simbahan. Minahal ng aking mga anak ang ministeryo. Kasi doon sila lumaki. And shout out sa aking may bahay. Alam nyo kayo mga asawa ng pastor, hindi nyo kailangan mag-sermon. Hindi nyo kailangan magturo.
Hindi nyo kailangan maging parte ng ministeryo ng inyong asawa. Ni huwag kayong magpatawag na pastora, walang pastora sa Biblia. Mag-alaga kayo ng anak. At iyon ang pinakamalaking ministeryong maiaambag ninyo sa buhay ng inyong asawang pastor. Amen? So, ito po ay word of love, word of comfort. And this is the message of chastisement. Letter B, it is a warning against carelessness. Hebrews 15, chapter 12 are warnings. A warning against carelessness. Look at verse 12. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Sa King James, wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet. Sa verse 16, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. The message of chastisement is a warning against carelessness and against careless living. Because the Father loves us and chastens every son whom He receives, and He scourges us. There is a ministry of chastisement. There is a ministry of discipline. And God many times must use the chastening rod in the lives of His children. Tandaan, binanggit ko naman kanina, hindi naman lahat ng nararanasan nyo sa buhay bunga ng kasalanan. Pero huwag nyo kakalimutan, it is inevitable. Ang anak ay paparusahan. At ito'y paraan ng Diyos ng paglilinis sa ating buhay for us to be holy at pagpapakita na tayo ay kanyang mga anak. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.